Humahampas ang hangin at ulan na naranasan kaninang madaling araw sa Batanes. Dahil sa bagyong Leon, itinaas ng Pag-asa ang signal number 5 sa ilang lugar. Kaninang umaga, malalakas pa rin ang mga alon kaya may takip ang mga bintana at pintuan ng ilang establishmento para hindi masira ng hangin. Ang ilang bahagi ng Batanes halos mag-zero visibility. Dahil dito, nagkalat sa mga kalsada ng Pasko ang mga naputol na sanga ng puno at iba pang debris. Yan din ang tumambad sa bayan ng Ivana, kaya nagtulong-tulong ang mga otoridad para alisin ang mga ito. Ang hagupit ng bagyong Leon, sinira ang ilang bahagi ng Santa Maria de Mayan Church sa Itbayat. Ayon sa DSWD, sa ngayon may 2,000 family food packs pang available sa Batanes. Pero magpapadala pa sila ng 5,000 food packs kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Sa pamiminsala naman ng storm surge sa Santa Ana, Cagayan, winasak nito ang seawall, resort at isang bahay sa barangay sentro. Bumagsak ang mga pader habang gumuho naman ang mga sahig. Sabi po ng mga residente, nung nasira yung seawall, yung alon lumabot daw ng lagpas tao. Actually, sabi nila, umabot pa nga raw hanggang dito sa may bubong na ito. At yung storm surge na yon, naging mapinsala dahil kinain itong kubo na ito, bubong, yero na lang. Yung ibang parte, nilamon na po ng dagat, kinain na po ng alon. Pati po yung mga lupa dito sa parte na ito, kinain na rin daw ng dagat. Tingnan nyo itong ilalim ng bahay, oh. Butas na. Hindi nakaligtas sa storm surge ang bahay ni Aling Josefina. Maawa ako sa anak ko. Bakit po? Kasi Siya ang nagpagawa yan sa bahay namin. Ang tulong sana yung paglipatan namin. Sir, wala kami pagtirahan dito sa kwas. Ayon sa mga residente, nang umakyat ang alon, tumapo ng tubig dagat hanggang dito. Pero sabi ng munisipyo, no build zone o wala dapat istruktura 40 meters mula sa high tide level ng dagat. Palisin na natin yan. Kasi una, nakikita natin hindi na safe. Actually, wala po kaming issue mga permit sa mga zoning permit sa mga yan. Wala po. Kasi alam po natin na illegal talaga. Mga residente umano ang nagpagawa ng nasirang seawall at hindi aprobado ng munisipyo. Handa naman ang LGU na tulungan ng mga di nakaligtas sa daluyong pero ire-report sila sa DNR para maimbestigahan. Depensa naman ng may-ari ng resort sa bayan ng Santa Ana na nadamay sa storm surge, meron silang business permit. Sinusunod din daw nila ang salvation zone. Noong itinayo raw nila ang resort noong 2019, malayo pa sila sa dagat. Umabante na lang daw ngayon ang tubig. Sa bayan ng Kalayan, inilikas ang mahigit 700 pamilya dahil sa banta ng storm surge at pagbaha. Walang napinsala sa magnitude 5.1 na lindol na tumama kaninang umaga. Namahagi naman ng relief goods sa mga residenteng inilikas dahil sa bagyong Leon sa Bagao, Cagayan. Ayon sa MDRRMO, umabot sa mahigit 1,000 pamilya mula sa 33 barangay ang kanilang inilikas. There was a study presented to us by 2030, yung shorelines natin naakyat siya. At yung land area natin, usable land area natin, mababawasan. Unti-unti lumalapit yung shoreline natin sa mga residences attributed to our climate change. Sa Sabangan Mountain Province, tinangay ng agos ng Bayudan River ang 14 anyos na lalaki nang subukan niyang tumawid sa ilog. Patuloy ang search and rescue operations.